Bakit madaming nabubuntis sa closure? So, maraming mga pangyayaring ganito dito sa Nurse Ultimatum at saka sa Dark Nurse. So, marami tayong mga followers dito na nabuntis dahil sa closure. And that's the reason why I created this content just to raise awareness kung bakit nga sila nagkagayon. Bakit baga nagkaganare ang sitwasyon nila. Okay, closure na nga no? Okay, so let's analyze. So ito yung aking analysis kung bakit nagkagayon. If you have your own analysis, why, then comment down below. Feel free to state your reason dyan. And mag-share kayo dyan ng inyong mga opinion kung bakit nagkaganon, ba't nabuntis. But here it is, no? My own analysis. Okay, so kapag ka may closure na nangyayari, so may closure talk. So ito yung gusto eh. So kapag ka may closure na nangyayari, may closure talk. Ito kasing closure talk, ito yung hinahabol dito eh. Ito yung pinaka-importante talaga. Ito yung rason kung bakit meron ng closure. Bakit nag-schedule sila ng closure? Bakit nagkita sila somewhere? Nagkita sa motel, nagkita sa hotel, nagkita sa restaurant, nagkita sa park, kung saan man sila na nagkasundo na magkita. Okay. So basically, in this case, siyempre, dun sa lugar na pwedeng mangyari ang pangyayari, you know what I mean, ang sex, pwedeng mangyari yon. So dun sila nagkita. So, nag-closure talk. Sa closure talk, dito magkakameroon ng throwback. Kasi nag-uusap sila eh. So may mga pangyayari kung saan may nagko-closure na walang emotional involvement. Ito yung closure na matino ang resulta. Pero karamihan na nagko-closure, nadadala ng damdamin. So nangyayari, nagiging emotional sila. Yung kanilang mga memories ay nagre-resurface. Ibig sabihin ay lumulutang, no? So since nga lumutang na itong mga emotion na to, nag-resurface na itong mga memories na to, no, eto na, nandito na, emotional na ang isa't isa, dito na papasok yung mga crying, yung mga iyakan portion. Iyakan, tapos remorse, nagsisisi sila sa isa't isa, humihingi ng kapatawaran ng isa't isa, please forgive me sa lahat ng aking nagawa, mga pagkukulang ko, pagpasensyahan mo na, patawarin mo ko, ganyan-ganyan, bla 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 bla. I hope maging masaya ka sa iyong bagong karelasyon ngayon, sa iyong boyfriend, sa iyong girlfriend, o kung ikakasal na. Ito, nangyayari ito ha. Nangyayari itong closure pag ikakasal na. May nakikipag-closure pa. So, I hope maging masaya yung buhay mo, maging masagana yung buhay ninyo after ninyo ikasal. No? So, mga ganon. No? So, yun na yun. Mangyayari yun. Siyempre, iyakan, remorse, tapos paalaman, ng paalaman, ng paalaman. Ito ang mangyayari dito. Since emotional na silang dalawa, no, magkakameron ngayon sila ng tinatawag na make-up sex. Bakit nagkameron ng make-up sex? Sasabihin niyo, ang landi naman ng mga to, mga walang hiya, ganyan-ganyan. Nadala sila ng damdamin. Na-carried away, ika nga. Na-carried away. Ganon yun eh. Yung nag-iiyakan sila, tapos biglang nagyakapan, tapos ay nagdikit ang kanilang mukha. So, nag-init. Siyempre, pag nagdikit yung mukha, mag-iinit. So, pag nag-init yan, yun na yon. Magdidiklap yan. Pag nagdiklap yan, yun na yon. Mag-aano na yan. Mag-aanik-anik na yan. Mag-aana-ana na sila, di ba? Magse-sex na sila. Ngayon, kapag ka nag-sex na sila, ang tawag doon sa pangyayaring yun ay one last time. Okay. Okay. Ayan nagawa pa tayo dyan ng analysis. Ayan, tingnan nyo. Okay. So, yan yun. Yan yung ating diagram. Okay. So, one last time yon. So, basically, ang one last time, walang protection. Walang condom. So, bare naked. Naked, kumbaga. Walang protection yan. Why? Kasi ito, last time na ito eh. So, ang
tema nito is guilt tripping to eh. Sasabihin nung babae, ano ba, magko-condom ka pa, eh, last na natin to. No, 'di ba? Trust, I'll trust you, you trust me, I trusted you, you trusted me. Yan, ganyan. Ganon din yung lalaki, sasabihin ng lalaki, ano ka ba? No, huli na to eh. Hindi na ako magko-condom. 'Di ba? Since huli na to, samantalahin na natin ang pagkakataon. Okay, yan. So, papayag ngayon ang isa't isa na wala ng condom, no protection, walang condom. And then, ito na nga, dahil sa trust na yan, na ibinigay sa isa't isa, buntis ang resulta niyan. Buntis. Ayan. So, pregnancy, yan yung result. So, this is unwanted pregnancy. Nga pala, para sa one shot or one test na pregnancy test, no? Ito yung gamitin nyo. Ito yung pregnancy test strip ng Blue Cross. Okay, so may kasama na siyang ganere, specimen cup, lagayan ng ihi. Tapos ito yung kanyang strip. So ito ay iba, no? Compare dun sa mga pregnancy test na inyong ginagamit. So maliit lang siya na strip. Ito mabangis tong strip na to. No, malakas tong makadetect ng kung buntis o hindi, no? So ilagay niya lang ang ihi diyan. Basically sa umaga, yung unang ihi pagkagising sa umaga, no? Ilagay niyo diyan. And then isawsaw niyo lang ere diyan 3 seconds. Huwag niyo ilulubog ng lalampas dun sa linya na 'yon. And then lagay niyo sa flat surface, sa dry flat surface, sa lamesa. And then wait for 3 minutes, may result na yan. Hanggang maximum of 5 minutes. No? Not more than 5 minutes. Basta basahin nyo na siya less than 5 minutes. Makikita nyo dito sa pagitan na yan, dyan sa area na yan dito. Dito sa area na to, meron dyan double line or single line na red. Ganun lang kadaling gamitin yan. And here's the catch. Here's the catch! Kung merong mga jowa-jowa ito, o kaya ay mga fiancé, mga groom-groom, yan, bride-bride, pagkakasal na. Ano mangyayari? Ano nga iisip nyo? Yung magiging husband niya, kung yung babae ay nabuntis, mag-re-raise or magpapalaki ng bata na hindi niya tunay na anak. Pero ang eksena nito o ang pangyayari is, yun na yun. Yun na yun. Sino may alam? Wala nakakaalam kundi sila lang dalawa. Apo pwedeng hindi na rin nila maalaala yun. Iniisip nila na walang nabuo. Okay? Ganon. Ganon ang pangyayari. Ngayon, o kaya itong si boy, no, magpapakasal sa babae, do sa wife, sa future wife. Yung wife, yung future wife niya, siyempre walang kaalam-alam. Hindi alam ng wife na ito palang kanyang husband ay nakabuntis bago sila ikasal. Same situation dun sa kabilang side, sa side ng babae at sa side ng lalaki. So ganun ang mangyayari diyan. Ito yung sinasabi nating pasalo o sinalo. Parang ganun ang datingan nito. Nangyayari ito. Nangyayari. May mga nakakausap ako dito. Sinasabi, sir, hindi ako sure kung yung husband ko yung tatay ng bata. Sabi ko, bakit? Eh kasi nag-closure kami nung aking ex. So may nangyari sa amin. So hindi ko alam. Ganon din naman yung mga lalaki nagma-message sa akin. Sasabihin, sir, bakit ganon? Parang alanganin ako sa sitwasyon na to, sa pangyayaring ito. Nakita ko kasi yung bata, yung anak ng ex ko, kamukha ko. Eh may nangyari sa amin bago sila ikasal, closure. Diba? So I think I'm the father. Sabi ko, hindi natin alam unless magkameron ng DNA test. See? That's it. Pansit. So, see you in my next content. Bye for now.